Natapos na po lahat natin ang episode mga Lodi, kaya maghihintay po muna tayo ng ilalabas nila. Pero may bago po akong kwento na i-upload. Maraming salamat po sa inyo mga Lodi. Tropa, kaibigan, paps, idol. Ika-76 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng magandang babae na masaya daw siyang makita. Na napaupo at napanganga ang leader ng beggar sect at sinabi nito na ano. At lumingon ang ating bida at sinabi nito na sino daw kaya siya. Na makikita si ng buong soso ay tiningnan ng kakaiba ang ating bida. At sinabi ng leader ng beggar sect na paano daw niya kilala ang isang tulad niya na si Maiyongcho ng Water Sunset Pavilion. Na nakatingin lang ang ating bida sa kanya. At pautal-utal na sinabi ng ating bida na Miss Maiyongcho. At nakangiting sinabi sa ating bida nito na noong nasa Hangzhou pa sila, ang itinatawag daw niya sa kanya ay Pavilion Master. At ngayon daw ay tinatawag na niya siyang Miss. At ito daw talaga ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya gaya noong una niya siyang makilala 10 taon na ang nakalilipas. At humawak sa kanyang ulo ang ating bida na sinabi nito na totoo daw ba yon? At sinabi niya ng mahina sa ating bida na magkakilala na daw sila noon sa Hangzhou. At sinabi pa sa ating bida na mangyaring sabihin daw sa kanya kung ito ay hindi anumang masama. At sinabi sa kanya ng ating bida na anong dahilan daw ng pagdating niya rito. At habang nag-uusap ang dalawa ay makikita ang leader ng beggar sect na nagdangat-ngat ng kuko. Natumugon na sinabi sa ating bida ni Miss Maiyongcho na pumunta daw siya dito para ipagdiwang ang kaarawan ng nambuong patriarch, pero dumaan daw siya rito para sa isang bagay. At biglang sumingit na nagsalita ang leader ng beggar sect at sinabi nito na dahil daw malapit siya kay Miss Maiyongcho, bakit hindi daw sila pumunta sa isang tahimik na lugar para pag-usapan ang mga detalye habang umiinom ng ilang baso ng alak na rice wine. At napalingon si ng buong soso at ang ating bida na sinabi nito na ano daw ang problema niya. At nagsalita na sinabi ni Miss Maiyongcho na gusto daw ba niya ng ipinagmamalaking rainbow wine ng Water Sunset Pavilion imbes na iba. Libre ito, syempre. Ang mga babaeng kasama daw niya ay pwedeng sumama rin. At napaluhod na umiiyak ang leader ng beggar sect na napasabi na naagaw daw sa kanya ang isang customer. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan ay makikita ang kurtina at nagkukwento si Miss Maiyongcho na sinasabi nito na noong siya daw ay 19. Umiiyak daw siya sa likod ng brothel. At noong nilapitan daw niya siya at tinanong kung ano ang labis na ikinagagalit niya. Sinabi pa niya na ang iniisip daw niya noon ay ang kanyang ina at mga kapatid sa kanyang bayan. At tinanong daw niya siya kung saan siya galing at kung ano ang mga pangalan ng kanyang mga kapatid. At ang dami daw niyang tanong noon. At 3 buwan ang lumipas. Dinalhan daw niya siya ng 3 liham. At nalaman daw niyang tinanong niya ang mga porter na dumadaan sa kanyang bayan. Upang dalhin daw ang mensahe mula sa kanyang pamilya. Pagkatapos daw noon, nagdala din daw siya ng mga liham para sa ibang mga babae sa brothel. Sinabi pa niya na palagi daw niyang nais na suklian siya para doon. At kaharap ang ating bida ay sinabi pa nito sa kanya na kaya daw pala ang pakiramdam niya ay kakaiba. Dahil daw pala iyon sa makilala siyang muli ng ganito. At napanganga na napaisip ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na kaya daw pala si Lee Jongryong ay palaging pumapasok at lumalabas sa mga brothel. Ay upang tulungan ang mga patutot. Habang pinagmamasdan siya ng 2 babae na si ng buong soso at ang taga Peach Blossom. Ay sinabi pa ni Miss Maiyongcho sa ating bida na sigurado daw siyang hindi ito malaking bagay para sa isang batang master ng escort agency, ngunit hindi daw niya makakalimutan ang ginawa niya para sa kanya. Dagdag pa niya na sinabi nito na kaya, narinig daw niya na gusto niyang makatanggap ng mga ulat tungkol sa 9 Dragons ng Sichuan habang tinutulungan ang Peach Blossom Valley na lumipat sa Chengdu. At isang bagay ang inilapag niya sa lamesa. At magkatikom ang 2 palad ni Miss Maiyongcho na sinabi pa nito sa ating bida na ipakikilala daw niya ang sarili niya ng maayos. Siya daw ay ang ika-7 disipulo ng Hao sect leader na si Maiyongcho, the Tender Jade Beauty. At kung dala daw niya ang token na ito, ang mga miyembro daw ng Hao sect ay lalapit sa kanya. At nagulat ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na may kutob na daw siya, pero hindi daw niya akalain na siya ay disipulo ng Hao sect leader. At bukod pa daw rito, paano daw niya makakalimutan na si Maiyongcho ang magiging pinakabatang Hao sect leader sa loob ng 5 taon?
At kinuha na ng ating bida ang token at sinabi nito na maraming salamat daw. At sinabi pa niya sa isip na hindi daw niya inaasahan na ang tanga na si Lee Jong-ryong ay magiging ganito kalaking tulong. At nakangiting sinabi sa kanya ni Miss Mae Yong-cho na hinihintay daw niya ang araw na sasabihin niya ito sa kanya. At nagbulungan ang dalawa na pinagmamasdan sila ni na Magoong Soso na sinabi ng ating bida na pero tayo daw ba? At tumugon na sinabi sa kanya ni Miss Mae Yong-cho na ano daw yon. At sinabi pa ng ating bida sa isip na bakit daw siya ay nakangiti ng ganon. At dagdag pa niya na sinabi sa isip na bakit daw siya ay nagkukunwaring hindi alam. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang bundok at ayon sa kwento ito daw ay ang malayong silangan na bahagi ng Debi Mountains. At kung saan may sapat na sikat ng araw. At ayon pa sa ating bida na pagkatapos daw tapusin ang mga bagay kay Mae Yong-cho. Nakarating na daw sila sa Peach Blossom Valley. At dumating din daw ang mga honorary escorts niya. At agad daw silang nagsimula sa paghahanda para sa paglipat. At sinabi ng escort king sa leader ng Peach Blossom Valley na ang mga miyembro daw ng Red Dragon Hall ay malapit nang dumating. At sinabi naman ni Nambuong si Ok sa mga kasama niya na mag-ingat daw sila upang hindi mapahiya ang pangalan ng Nambuong Secret Sword Squad. At tumugon ang mga ito na nakatikom ang dalawang palad na sinabi nito na okay, yang master. At makikita ang dalawang bandera na sinasabi sa kwento na sa wakas. Nagsimula na daw ang mahabang paglalakbay. At makikita na sila ay nagumpisa na sa paglalakbay na sinasabi na ayon sa kwento ng ating bida na dinala lang daw nila ang mga kinakailangan at inilagay ang lahat sa 20 karwahe. At makikita ang miyembro ng Peach Blossom Valley na ayon pa sa kwento ayon sa kahilingan ni Lee Jong-san, nagsuot daw ng magkakatulad na damit ang mga miyembro ng Peach Blossom Valley. At ipinasok daw nila ang kanilang mga gamit sa iisang bag sa bawat isa. At habang naglalakad ay napabaling ng tingin sa kanyang likod ang isang babaeng ito. At makikita ang kanilang pinagmulan na nag-aapoy. At ito ay napaluha na kanya agad na pinunasan. At ito ay pinuntahan ng dalawa niyang kasama. At hinawakan sa balikat ito na patuloy sa pagluha habang makikita ang nag-aapoy sa kanilang likuran. At naramdaman din ni Nambuong Soso ang kalungkutan na nadarama nila na napapaluha na rin. At ganun din ang mga Westlake Dog Trio na ngayon ay honorary escort warrior na ng ating bida. At napatingin din ng seryoso ang ating bida na sinabi sa isip na ng ilan daw sa kanila ay maaaring nagtagal lamang ng ilang taon dito. Ngunit ang iba daw ay nagbuhos na ng kalahati ng kanilang buhay sa lugar na ito. At sumigaw na sinabi ng isang matandang babae na ito. Na mahaba-haba pa daw ang lalakbay nila. Lahat daw sila ay tumayo na at umayos na. At biglang sinabi sa kanya ng Peach Blossom Valley na elder. Sandali lang daw. At tumugon ang elder na bakit the Valley Master. At sinabi sa kanya ni Valley Master na ito na daw ang huling pagkakataon na makikita nila ang Peach Blossom Valley. At isang babae ang tumawag sa kanya at sinabi nito na Grandmaster. At hawak ang scroll ay sinabi pa nito na pakiusap tingnan daw niya ito. At pagkatapos ay kinuha ang scroll ni Valley Master at makikita ang isang larawan. At nagulat ito na napasabi na ito daw ay. At pagkatapos ay makikita na siya ay nasa bangin na gumuguhit ng larawan na sinasabi niya na sa nakalipas daw na linggo, inaakyat daw niya ang Peach Blossom Crag. At ipininta daw niya ang eksena ng kanyang kaarawan mula noong nakaraang tagsibol. Habang nakabukas ang ipininta ay sinabi ng isang kasamahan nila na hindi ba si Boyong yan? At may tao rin sa bubong. Andoon din siya. At makikita ang iginuhit na sinabi nila na asaan daw naman siya dyan. Wow, andun din ako. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Valley Master na ipininta daw ba niya ang lahat ng kanyang mga master at mga kapatid sa martial sa larawang ito. At tumugon ito na walang labis, walang kulang. At tinanong siya ng Valley Master na paano daw niya naisipang ipinta ito. At nakasuntok ang kamao sa palad at sinabi na balak daw sana niyang itapon na lang ang mga pangkulay sa ilog. Na makikita itong nasa tabi ng ilog. At nagulat ito na ang ating bida ay sinabihan siya na hindi daw ba't sayang kung itatapon lang ito. Dagdag pa niya na actually, may naisip daw siyang magandang ideya. At sinabi ng babae sa Valley Master na sinabi daw sa kanya ni Young Master Jung-ryong na isipin ang pinakamasayang araw daw niya dito. At iminungkahi na ipinta daw ito. At namumula ang muka ng ating bida nang mapakinggan niya ito na nakatingin sa kanya si Nambuong Soso.
At mabilis na nilapitan siya ni Nambuong Soso na sinabi sa ating bida na naging abala daw pala siya sa mga nakaraang araw ha. Natumugon ang ating bida sa kanya na ginagawa lang daw niya ang trabaho niya. Na makikitang masayang tumatawa ang babae na sinasabi pa ng ating bida na mahirap daw siguro ang paghahanda sa pag-alis sa lugar na ito. Ngunit siya daw ay mukhang masaya habang nagpipinta. At nakapikit ng ibinalik sa lagayan ang ipininta ng babae. At sinabi ni Valley Master na iniaabot ang painting na ilagay daw ito sa unang karwahe. At nang mapakinggan ito ng babae ay naging maaliwalas ang muka nito na sinabi pa ni Valley Master na isasabit daw nila ito sa pinakaprominenteng bahagi ng Manor's Ancestral Hall. Na makikita na inaabot na ng babae ito mula sa Valley Master. At ang ibang mga babae ay halos maiyak sa tuwa. At napalingon sa kanila si Escort King at si Shipment Manager. At makikitang nakatingin ang ating bida na seryosong nakangiti. Nasinigaw na ng Peach Blossom Valley leader na aalis na daw sila ngayon sa Peach Blossom Valley. Dagdag pa niyang sinigaw na sinabi na papunta na daw sila sa bayan ng kanilang founding master, sa Chengdu ng Sichuan. At ang mga disipulo daw ay maghanda na sa formation. At tumugon ang mga ito na masusunod daw iyon Valley Master. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata. Ika-77 kabanata sa pagpapatuloy. Ayon sa ating bida na sa ika-10 araw mula daw nang umalis sa lambak ng Peach Blossom. Sila daw ay papunta na sa Dangyang. At ang kanilang mga disipulo daw ay dati nang namumuhay ng nag-iisa, kaya hindi sila marunong sumakay ng kabayo. At karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng tent sa buong buhay nila. Kaya't ang mga porter mula sa Heavenly Dragon Escort Agency ay itinalaga sa bawat disipulo ng Peach Blossom Valley upang tulungan silang magtayo ng kampo. At bukod pa daw dito na makikita ang ating bida na may kausap na isang tao. Naayon pa sa kanya na hindi daw nila nakalimutan ang pagsubaybay sa kinaroroonan ng siyam na dragon ng Sichuan sa tulong ng mga impormante mula sa Haosek. Gayunpaman, ang aming tunay na kaaway ay nagkukubli ng mas malapit. At sinabi ng ating bida na papansin daw niya na ang mas maraming martial artists kamakailan. At tumugon ang lalaking impormanti ng Haosek na malamang na mga tiktik daw sila mula sa iba't ibang sekta. Na dumating upang suriin ang mga disipulo ng Peach Blossom Valley at ang kanilang mga kakayahan. At makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kanya nito na may ilan ding naghahanap ng scroll na naglalaman ng kanilang lihim na teknika. Na sinab-isa-isip ng ating bida na nakaakit daw sila ng iba't ibang klaseng mga taksil. At binigyan ng isang barya ng ating bida at sinabi nito na patuloy daw na subaybayan ang siyam na dragon ng Sichuan at iba pang underworlds group. At tumugon ito na naintindihan daw niya ito. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang tent na ito. Kung saan sila ay nag-uusap na sinasabi sa kanila ng Escort King na lahat daw ng mga bangka na gagamitin bukas ay nawala. At nakapikit na magkatikom ang mga palad ni Valley Master at makikita rin ang isang elder sa kanyang tabi. Na sinabi pa ni Escort King sa kanila na ayon daw sa kanilang mga tiktik, lahat daw ng bangka mula sa mga kalapit na daungan ay nawala ng walang bakas. Dagdag pang sinabi sa kanila ni Escort King na kaya't kailangan daw nilang baguhin ang ruta at tumawid sa Fuma Mountain upstream. At biglang sinabi sa kanya ni Nambuong Seok na pero iyon daw ay. At sinabi ng Escort King na nakatingin sa elder ng Peach Blossom na iyon na nga. Ang Fuma Mountain daw ay tahanan ng Blackhead Mountain Hall, ang punong himpilan ng Green Forest Alliance. At sinabi naman ng elder sa kanila na narinig daw niya na ang mga escort agencies ay may magandang relasyon sa Green Forest Alliance. Magiging mahirap ba talagang dumaan sa Mount Fuma? Ang elder pa lang ito ay si Peach Blossom Valley 5th Generation Elder na si Instant Soul Splitter na si Lee Makha. At tumugon na sinabi ng Escort King na sa teritoryo daw ng Green Forest. Kadalasan ay ibinababa nila ang kanilang bandila at sinusubukang dumaan ng tahimik hanggat maaari. At sinabi naman sa kanya ni Nambuong Seok na hindi ba yon isang opsyon. At sinagot na sinabi ni Escort King habang nakatingin sa kanya si Valley Master at si Elder Makha na hindi daw nila pwedeng gawin yon ngayon. Sinabi pa niya sa kanila na sila daw ay nag-escort ng isang buong sekta. At kung ibababa daw nila ang kanilang bandila, sasabihin ng mga tao sa Jianghu na yumuko sa takot ang Peach Blossom Valley sa Green Forest Alliance.
Dagdag pa niya na magiging mahirap daw para sa kanila na makapagpatatag ng ugat sa Chengdu. At napaisip si Elder Makha na sinabi nito na napakahirap daw nito. At bukod pa daw rito, kung ang Blackhead Mountain Hall daw ang nasa likod nito, kusa daw silang maglalakad papunta sa lungga ng Tigre. At pagkatapos ay sinabi naman ng ating bida na sa sitwasyong tulad daw nito, ang pinakamahusay daw na desisyon ay tumawid sa Fuma Mountain. At kung hindi, magsusulputan daw ang lahat ng uri ng peste at tatalon sa kanila. At makikita ang Valley Master na taimtim na nag-iisip. At biglang sinabi na akyat daw sila sa Fuma Mountain sa pagsikat ng araw. At madaling lumipas ang oras at malapit ng sumikat. Ang araw na makikita sa likod ng kabundukan. At makikita ang kampo ng Green Forest Bandits. At nakikipagkamay ang isang ito na sinasabi na maligayang pagdating daw, escort agency owner. Ito pala ay ang Green Forest Alliance leader, Green Forest Blade King na si Baek Gonak. At nakipagkamay ang escort king na tumugon ito na sa tingin daw niya, mga 20 taon na daw ang nakalipas mula nang huli silang magkita sa Bayon Mountain. At tumugon na sinabi nito na ang tagal na daw talaga noon. Ang akala daw niya ay iniwan na niya ang frontline at nakatuon na lamang sa pagpapatakbo ng agency. Ano daw ang lahat ng kaabalahang ito? At itinuro ang Valley Master sa kanyang gilid at sinabi ng escort king na kinakailangan lang daw ng sitwasyon. At una daw sa lahat, bakit hindi daw muna sila magpakilala sa isa't isa? At sinabi ni Valley Master na magalang na pagbati, siya daw ay si Yo Jongmai. At tumugon naman ito na sinabi na siya daw ay si Baek Gonak. At tumawa pang sinabi na matagal na daw magkaibigan ang Green Forest Alliance at ang Heavenly Dragon Escort Agency. At paano daw niya hahayaang umalis ang isang kaibigang hindi niya nakita ng 20 taon nang walang dala? At sinabi pa nito na magdiwang tayo ng tahimik ngayong gabi. At mabilis na lumipas ang oras at makikita ang mga pagkain at alak sa hapag. At si Battled Viper ay makikitang tinutungga ang isang banga na alak. At ang mga katabi pala nito ay ang mga Westlake Dog Trio na masayang kumakain. At makikita rin ang ating bida at sinambong soso sa hapagkainan. At sinabi pa ng isa sa Dog Trio habang inom ng alak na hindi daw niya akalain na makikita daw niya ito. Na magkakatabi daw ang mga escort warriors at mga tulisan sa parehong mesa. At tumugon naman ang isang kumakain ng hita ng karni na ano daw naman. Habang nakikita ang ating bida na seryosong nakatingin ay sinabi pa ng Dog Trio na nakakagulat lang daw ba dahil sa kanilang magkaugnay na relasyon. At makikita ang 2 bandido na kumakain. At makikita rin ang 2 babaeng ito na nakaupo lang at seryosong sinabi pa ng Dog Trio na. Pero ang makitang 300 dalaga na kumakain kasama ang mga kriminal. At napatingin ang ating bida at sinabi nito sa isip na talagang kakaibang tanawin daw ito. Gayunpaman, mukhang nag-iingat pa rin daw sila. Na habang makikita ito na hindi ginagalaw ang pagkain sa kanilang harapan ay sinabi ng ating bida sa isip na sila daw ay hindi man lang ginalaw ang pagkain. At mabilis na lumipas ang oras. At makikita na palubog na ang araw na sinabi ng escort king na mukhang oras na daw para umalis sila. At salamat daw sa pagkain. Na makikita na ang ating bida ay may hawak na malaking kahon. At binuksan niya ito at makikita ang laman nito ay mga silver coins. Tiningnan ito ng leader ng Green Forest Bandits. At itinulak niya ito ng bahagya na sinasabi pa niya na hindi na daw kailangan. Nakangiting sinabi pa nito na sa halip, dapat daw niyang isalba ang dignidad ng kanyang matandang kaibigan. Dagdag pa nito na hindi daw ba't na mayroong tradisyon daw sila na ibaba ang kanilang bandila habang tumatawid sa teritoryo ng Green Forest. At tumugon na sinabi sa kanya ni Escort King na pakiusap, hindi daw nila maaaring ibaba ang kanilang bandila habang nag-escort sila ng isang buong sekta. At kung may iba daw siyang nais na kapalit, sabihin lang daw niya sa kanila. At seryosong tumingin ito na inangat pa ang kamay na sinabi nito na mabuti. Ibigay daw sa kanila ang lihim na scroll ng Peach Blossom Valley na may 1,000 golden winds. Dagdag pa nito habang makikita si Nambuong Seok na humawak sa kanyang espada na sinabi pa nito na dahil daw na napagdesisyonan niya nang ibigay ito sa angkan ng Nambuong. Hindi na daw dapat maging malaking issue ang gumawa pa ng isa pang kopya para sa kanila. At itinutok ng elder ang kanyang espada sa mga ito at sinigaw na sinabi ng Valley Master na walang katuturan. At habang nakahawak sa bewang ang leader ng Green Forest ay sinabi nito na naging medyo komplikado na daw ang mga bagay dahil dito.
Na makikita ang escort king na sinabi pang leader ng bandido na may isang paraan lamang daw upang lutasin ang mga alitan ng mga martial artists. Na makikita ang mga bandido na kakaibang nakangiti. At ang mga Peach Blossom Valley na mga babae ay seryosong nakatingin sa mga ito na sinasabi pa ng leader ng bandido na magtagisan daw sila. At isang simpleng sparring, hindi isang laban hanggang sa kamatayan. Na makikita tumatawa ang bandidong ito. At ang isang ito ay humawak sa kanyang betlog at pagkatapos ay inamoy na makikita ang nasa likuran nito ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. At napangiwi sa baho nito na pinagtawanan ito ng kanyang mga kasama. At makikitang namumulang nahihiya ang mga babae sa ginawa nito. At ang isang babae naman ay naiinis sa ginawa sa kanya. Pati na ang ating bida ay sobrang galit din sa ginawa nito na napasabi pa na ang buwisit na bastardong iyon. At pagkatapos ay naalala pa niya ang pinag-usapan nila ng kanyang ama na si Escort King na sinasabi niya na hindi daw maaaring nagdesisyon ang Green Forest Alliance na akitin sila sa isang lugar kung saan sila ang may upper hand para lang sa pera. Tatakutin daw nila sila upang ipasa ang scroll na naglalaman ng lihim na teknika. At tumugon ang Escort King na sinabi nito na hindi daw nila maiiwasan ang labanan. At sinabi pa ng Escort King kaharap ang ating bida na ano daw ang tingin niya sa Peach Blossom Valley na mga disipulo sa ngayon? At tumugon ang ating bida na sinabi nito na malinaw na hindi daw sila sanay sa labas ng mundo. At nag-aalala rin daw siya na hindi niya masukat kung gaano sila kagaling. At sinabi sa kanya ng Escort King na hindi na daw niya kailangang mag-alala tungkol dyan. At dahil daw sa maling akala na ang kanilang martial arts ay para sa mga babae. Kadalasang minamaliit daw ng mga tao sa Jianghu ito. At makikita ang isang disipulo ng Valley Master na gumalang dito. Na sinabi pa ng Escort King na halimbawa, ang Peach Blossom Flying Sword. Sa kabila daw ng kanyang eleganteng pangalan, ito daw ay isang malamig na dugo, brutal, at nakakatakot na teknika. At tumatawang sinasabi ng bastos na lalaking ito na may dalang-dalawang karit na ipadala daw ang sino mang gusto nila. At wala daw siyang pakialam. At simulan na daw nila ang labanan. At nagulat ito ng isang slash ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid ng muka. At napahawak ito sa kanyang taenga na napingas at napaluhod na sumisigaw sa sakit. Nagawa ng isang babaeng gumagalang kanina sa Valley Master. Na sinasabi ng Peach Blossom Valley leader na makikita ang leader ng Green Forest Bandits na nagulat na marahil hindi daw sila ang kailangang maghanda kundi ang Blackhead Mountain Hall. Na seryoso pang nakatingin ang Valley Master. Na makikitang nagulat ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na ito daw pala ang Peach Blossom Flying Sword na binanggit ni Lee Jong-san. At matalas na tumingin ang babae. At pagkatapos ay humarap ito at itinutok ang espada na sinasabi na ang susunod daw. At dito na po nagtatapos ang ika-77 kabanata. Ika-78 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang araw ay malapit ng lumubog. At nagulat ang ating bida na sinasabi sa isip niya na katulad daw sa binanggit sa kanya ni Lee Jong-san. Na makikita ang bandido ay mabilis na tinamaan ng espada ng babaeng taga Peach Blossom. Na tinamaan na naman ang bandido sa kanyang hita. At tumingin sa kanyang espada na naputol na isang mabilis na namang slash ang tumama sa lalaki sa tiyan na ikinagulat nito. Na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na isa daw itong malamig na dugo, brutal na teknika. At naging maingat daw si Seop Buyong, pero tinarget pa rin daw niya ang mga kritikal na bahagi ng katawan. At makikita ang mga bandido na natalo ng babaeng si Seop Buyong na nagkapatong-patong. At sinigaw pa niya na sino daw ang susunod. Na napahiyaw sa kanya ang mga kasamahan niyang mga babae. Na sinabi sa kanila ni Elder Makha na tumahimik daw sila. Habang nakakrus ang mga kamay ng ating bida, ay seryosong sinabi nito sa isip na tama. Natalo daw ni Seop Buyong ang 6 ng mag-isa, pero hindi pa daw natutukoy ang panalo. Bukod pa sa kanyang susunod na kalaban. At isang lalaki ang nakangiti. At humarap kay Seop Buyong na nagpakilala na siya daw ay ang Blood Axe Ghost. Na sinasabi pa ng ating bida na siya daw ba ang kilalang tao na pumatay ng higit sa 50 tao gamit ang kanyang mga palakol. At naghanda na ito na sinabi na pwede na daw ba silang magsimula. At tumugon na sinabi sa kanya ni Seop Buyong na syempre daw naman. At mabilis na sumugod ang bandido na hinampas ng malakas ng kanyang palakol si Seop Buyong na kanyang ikinaluhod.
At ito ay pinagpapawisan na nahihirapan sa bigat ng ginawang pag-atake sa kanya. Na ito ay unti-unting napapaatras. Na makikita si Seyok Boyoong na tinitingnan ang dibdib niya ng bandido. Na kanyang hinampas ngunit ito ay naiwasan ni Seyok Boyoong. Nang makita iyon ng ating bida ay nangangalit ang ngipin sa inis na sinabi nito sa isip na ang buwisit na iyon. Sinasadyang pinupuntirya daw niya ang dibdib ni Seyok Boyoong. At patuloy na malalakas na paghampas ng kanyang palakol na walang magawa si Seyok Boyoong kung hindi harangin lang ang mga ito. At pagkatapos ay tinamaan na ito sa kanyang balikat na ikinaaray niya. Na makikita ito na malayong napaatras hawak ang tinamaang balikat. At napahinga ang ating bida at sinabi sa isip na ang laban daw na ito ay tapos na. At nagulat ang ating bida na sumisigaw ang bandido na masyado daw itong nakakabagot. Na makikita itong tumalon na sumugod papunta kay Seyok Boyoong na sinasabi pa na kung matatapos lang ito ng ganito kabilis. Na ikinagulat niya ito na walang magawa na nakatingin lamang sa parating na atake. At pagkakita ng ating bida ay mabilis niyang inilabas ang kanyang sandata na Twin Thunder Spear. At mabilis na inihagis niya ito sa bandido. Ngunit nagulat siya nang makita niya na mabilis na sumusugod si Namboong Seok na pinahinto niya ang kanyang gamit na Twin Thunder Spear. Na malakas na sinipa ni Namboong Seok ang bandido. Sa lakas ng pagsipa ito ay napatalsik sa malayo na pinagmamasdan nila ito. At pagkatapos ay tinanong niya si Seyok Boyoong na kung ayos lang daw ba ito. Natumugon ito na sinabi sa kanya na maraming salamat daw at siya daw ay ayos lamang. At bumaling ng lingon sa bandido na sinasabi pa niya na sa palagay daw niya ay oras na para turuan niya sila ng leksyon sa ngalan ng angkan ng Namboong. Okay lang ba yun sa kanya? At tumugon muli na sinabi nito kay Namboong Seok na salamat daw. At kung ganun ipapaubaya na daw niya ito sa kanya. At tumayo ang bandido na galit na lumiliwanag ang mga mata na sinisigaw na sinasabi na kung gayon gusto rin daw pala niyang matikman ito ha. At nakatayong sinabi sa kanya ni Namboong Seok na ito daw ay isang away lamang upang magpasya ng panalo at talo. At kahit na daw ganoon, inatake pa rin daw niya ang kanyang kalaban ng intensyong pumatay. At paano daw niya haharapin ang mga kahihinatnan nito? At nangangalit ang mga ngipin nito na sinabi sa kanya na tatapusin. Nalang daw niya yan ng maayos. Habang magsasalita pa lang siya, na siya daw ay si Blood Axe ay isang malakas na sipa ang kanyang tinanggap sa muka. Na nagmula kay Namboong Seok na makikita na halos mawalan ng malay. At ito ay tumalsik sa malayo na makikita ang malaking usok kung saan siya bumagsak. Na habang nakatayo ay sinabi niya na siya daw si Namboong Seok mula sa angkan ng Namboong ng Yangzhou. Na makikita ang bandido na halos pumuti ang mata na bumakas ang sipa ni Namboong Seok sa muka nito. At ang mga bandido nang makita ito ay naging mga bato na sinasabi pa ni Namboong Seok na kaya sino daw ang magtuturo sa kanya ng pamamaraan ng Green Forest. At nagulat ang ating bida na may pawis sa pisngi na sinabi nito sa isip na natalo daw niya ito sa 2 galaw lang. At talagang magaling daw siya. At isang bandido na naman ang lumapit sa kanya. At inihanda ang espada at sinabi nito na siya daw ay si Jong Chuak, ang pangatlong pinuno ng bulwagan ng bundok Blackhead. Magkaharap silang dalawa na sinabi sa kanya ni Namboong Seok na ang akala daw niya siya ay lumalaban gamit ang mga kamao niya. At tumugon ito na sinabi na paano daw siya lalaban. Laban sa Azure Dragon Sword gamit ang mga kamao daw niya. Lalabanan daw niya ito gamit ang teknik na siya mismo daw ang lumikha. At napatakla ang ating bida habang pinapanood ang mga ito na sinabi pa niya na ito daw ay hindi maganda. Na tinanong siya ni Namboong Soso na bakit daw. Habang makikita ang araw na palubog ay sinagot siya ng ating bida na sinabi na kung mas magtatagal pa daw sila rito. Hindi na nila matatawid ang bundok Fuma ngayon. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na mula daw nang sumali si Namboong Seok, wala na silang elder na maipapadala. At naglabas ng enerhiya si Namboong Seok na sinabi nito na sumugod na daw siya sa kanya. At makikita na sabay silang sumugod. Na nagkatamaan ang kanilang espada na nagkatinginan sila. At makikita sa likod ng bundok ang liwanag ng isang kidlat. At nanlaki ang mata. Na napasabi ang bandido na isang kidlat. Dagdag pa nitong sinabi habang mawawasak na ang espada na gamit nito na hindi daw ito maari. At makikita ang muka nitong nagulat ng tuluyan nang nawasak ang espada niya. Nang espada ni Namboong Seok na nababalutan ng kidlat ang espada nito. Na makikita na hindi niya itinuloy ang pagtama ng kanyang espada sa bandido.
Habang napanganga ang ating bida na nagulat sa kanyang nakita, ay sinabi sa kanya ni Namboong Soso na ang teknikong iyon daw ay tinatawag na Thunder God's Wrath of Nature. At mayabang pa nitong sinasabi sa ating bida na ito ay napalingon na ito daw ay ang pinakamalakas na galaw ng Emperor's Sword Technique. Natumugon na sinabi ng ating bida na ito daw ay kamangha-mangha. Sinabi ng bandido kay Namboong Seok na hindi pa daw ito kumpleto. At ibinalik sa kaloban ang espada ni Namboong Seok na sinabi nito sa bandido na bakit daw siya lumikha ng isang teknikong espada. At tumugon ito na sinabi sa kanya na binuo daw niya ito dahil gusto daw niyang magkaroon ng isang teknikong espada na ipapasa sa mga henerasyon ng Green Forest Alliance. At napalingon ang ating bida nang mapakinggan niya ang nag-uusap na dalawang elder ng Peach Blossom Valley. Na sinasabi ng isa na sinusubukan daw ba niyang lumikha ng isang teknikong espada na magiging ugat at buto ng Green Forest Alliance. At tumugon ang isa na sinabi nito na paano daw mangangarap ang isang grupo ng mga bandido ng ganitong bagay na parang sila ay isang sekta ng Murim. At isinuntok ang kamao ng bandido na sinabi nito na mahusay daw ang laban na iyon. At kung ayos lang daw sa kanya, gusto daw sana niyang hamunin siya sa isang labanan gamit ang kamay. At nagulat si Namboong Soso sa kanyang napakinggan at napasabi na hindi daw iyon maari. Na sinabi ng ating bida sa kanya na bakit daw naman. At tumugon ito na sinabi sa ating bida na ang Thunder God's Wrath daw ay gumagamit ng napakalaking dami ng enerhiyang panloob. At malamang daw na gumamit na siya ng higit sa kalahati ng kanyang reserba. Dagdag pa nitong sinabi sa ating bida na pero hindi rin daw siya ang taong nakikinig sa iba pagdating sa laban. At nagulat si Namboong Soso nang makita niya ang ating bida na lumalapit sa dalawa. Na tinanong niya ito na ano daw ang ginagawa niya. At nang makalapit ay isinuntok ang kamao sa palad at sinabi ng ating bida na pakiusap, ibigay daw niya sa kanya ang pagkakataong ito. At tumingin sa kanya si Namboong Seok na sinabi sa ating bida na ano daw ang ginagawa niya. At tumugon na sinabi ng ating bida na pasensya na sa pagiging bastos, pero pakisuyo daw, sana maintindihan daw niya ito. Sinabi pa ng ating bida, habang nakasuntok pa din ang kamao sa palad na maaaring mula daw siya sa Heavenly Dragon Escort Agency. Pero mas gusto daw niyang lumaban gamit ang mga kamao niya kaysa sa espada. At gusto daw din niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Upang matuto mula sa isang taong bihasa sa labanan gamit ang kamay. At biglang sinabi niya sa kanyang isipan na ano daw ba ang sinasabi niya ngayon. Ha, bahala na! Nakasuntok pa din ang kamao sa palad na yumuko at sinabi pa niya na bukod pa daw dito, ang pangatlong pinuno daw ng bulwagan ay kaibigan ni Seol Intak na ang kilalang escort na nagbigay daw sa kanya ng kanyang titulo. At gusto daw sana niyang magkaroon ng pagkakataong makipaglaban sa kanya. Pakiusap. At tiningnan siya ng seryoso ni Namboong Seok. At sinabi nito na siya daw ay aayaw na. At habang papaalis ito ay sinabi sa ating bida na good luck daw. At pagkatapos ay naglabas ng enerhiya ang ating bida na sinasabi niya sa bandido na siya daw ay nagmamadali, kaya okay lang daw ba kung siya ang unang gagawa ng galaw. At sinabi pa niya sa isipan na wala daw na makaka-imagine na mananalo siya sa laban. Sa isang tao na pangatlo daw sa kapangyarihan sa loob ng Green Forest Alliance. At naglabas ng enerhiya ang bandido at tumugon ito sa sinabi sa kanya ng ating bida na syempre daw naman. At mabilis na sinuntok ito ng ating bida na nagawang harangan ito ng bandido. At mabilis na sunod-sunod na gumanti ito sa ating bida na iniwasan din niya ito. Na sinasabi ng ating bida sa isipan na gayunpaman, ayon daw sa kanyang Soundwave Net, si Jong Chuak ay may 30 taon lang ng enerhiyang panloob. At tumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa sa isipan na sa ganitong kaso, maaaring may pagkakataon daw siya. Na tinamaan niya ito ng uppercut na ginawa niya. Na makikita ang magkapatid na hindi makapaniwala sa nagawa ng ating bida. At makikita ang paa ng bandido ay medyo napaatras. Na sinasabi ng ating bida sa kanya na nagsisimula pa lang daw ito maging masaya. At ano daw ang nangyari? At humawak sa tinamaan ng suntok ng ating bida at sinabi nito na ang kanyang inner energy daw ay. At itinaas ang kamay ng ating bida at sinabi niya sa kanya na kinain daw niya lahat ng kaya niya, kaya naipon daw ito ng ganun. Dagdag pa niya na nakangiti ang ating bida na sinabi nito na sayang at nagtagpo daw sila sa ganitong paraan. Sinabi pa niya na pero kailangan daw niyang manalo sa laban na ito. At makikita ang bandido na kakaibang nakangiti sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-78 kabanata.